lumantad at sagutin ang mga akusasyon. Hindi titigil ang Philippine National Police sa paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy na pinaniniwalaang nagtatago sa bunker. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, may nadedetect umano silang gumagalaw at humihinga sa ilalim ng lupa at naniniwalang silang ito ang pastor. Nasa ikalimang araw ang paghahanap sa Kingdom of Jesus Christ leader na nagsimula noon pang Sabado. Nagbarikada ang mga suporter ni Quiboloy para pigilan ang pagpasok ng may 2,000 na pulis. May mga inaresto makaraang maghagis ng silya at magsaboy ng likido na pinaniniwalaang ihi. Marami naman ang naperwisyo na magkaroon ng traffic dahil sa iniharang ng mga truck, train at private vehicle sa gitna ng highway patungo Davao International Airport. Ang mga pasahero ay naglakad na lamang sapagkat malilate sila sa flight. Noong Martes, naglundagan sa tuwa ang Kingdom of Jesus Christ members nang lumabas ang kautusan ng Davao City Regional Court na nag-uutos sa PNP na itigil ang paghahanap kay Quiboloy. Subalit hindi naman pala ganito ang utos ng korte, kundi pinatatanggal sa PNP ang inilagay na mga barikada sa paligid ng Kingdom of Jesus Christ para hindi mahirapan ang mga taong naninirahan at nagtatrabaho sa compound. Kaya tuloy ang PNP sa paghahanap kay Quiboloy. Sinabi ni Brigadier General Nicolas Torre III na ginagawa lamang nila ang iniuutos ng korte na hanapin at isilbi ang warrant of arrest kay Quiboloy. Hindi umano sila lumalabag sa batas sa paghahanap kay Quiboloy at pinaiiral ang maximum tolerance. Wala umanong mga baril ang mga pulis na nasa Kingdom of Jesus Christ compound. Marami umano sa mga pulis ang nakatikim ng mga masasakit na salita sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero pinairal ng mga pulis ang pagiging mahinahon. Saksi rin umano ang mga taga-Commission of Human Rights na walang ginagawang paglabag ang mga pulis sa ginagawang pagpasok sa compound para hanapin ang pastor. Walang nakakaalam kung kailan magtatagal ang 2,000 pulis sa Kingdom of Jesus Christ compound, pero nangako ang mga matataas na pinuno ng PNP na makikita nila ang hinahanap na leader ng KOJC at iba pa na inaakusahan ng maraming kaso, kabilang ang child abuse at human trafficking. Hindi lamang sa Pilipinas may kinaharap na kaso si Quiboloy, kundi maging sa United States man. Pinakamabuting gawin ni Quiboloy ay sumuko na at harapin ang mga inaakusa sa kanya. Kung wala siyang kasalanan gaya ng sinasabi niya, patunayan niya. Marami naman siyang abogado na magtatanggol, kaya ano ang kinatatakot niya. Nalalagay din sa peligro ang kanyang mga tagasunod dahil parang ang mga ito ang ipinapain niya sa pagharap sa mga alagad ng batas na gumaganap lamang ng kanilang mga tungkulin.